teachings. RDR. Research, discover, and reflect. The Sunriser. Mga higala, welcome to our program, The Sunriser, the 7.8 billion people around the world and the 109 million Filipinos o Firians. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayong adlaw kaninyong tanan. Bro, mayong adlaw, mayong gabi bro. Mayong gabi bro, mayong gabi kanatong tanan nga mga igsoon dinhi sa tibok Pilipinas ug sa tanang nasod sa kalibutan. Mayong gabi kanatong tanan ug paminawan ninyo ang dakong isyu mahitungod sa SIM6, panghawid kamo sa inyong tagsa kalingkuranan. Okay. Our main issue now is same-sex marriage pursuant to church teachings. Kining gipadayag sa Santo Papa. Bag-o pa lang kagahapon, ha? The other day. Okay. Nga, he is supportive. Gitagaan niya og signal, ha? Nga ang same-sex marriage pwede, ha? Mahimo ka na, himuon ka na. Pinaagi sa civil unions. Unsa may civil unions? Mao kana nga pinaagi sa wedding celebrated by the government authorities. But not necessarily nga wedding nga diha mismo sa simbahan. So ingon ni ini ang baruganan sa Santo Papa sa tibuok kalibutan ug mao kini ang nakapagubot sa kalibutan. Naon sa magayod ang dugukan ni ini. Niya ang Santo Papa. Pope Francis becomes the first pope to endorse same-sex marriage or civil unions. Siya ang unang Santo Papa. Bila naman ang kasanto Papa gikan ni Pope Peter. Si Pope Francis ika-266 Pope. Never in the history of the Church since 33 AD hangtod karon nga dunay Santo Papa nga mideklarar nga pwede na ang isig kalalaki mag-ipon as husband and wife. Pwede nga isig kababae mag-ipon, magminyo as husband and wife. Never in the history of the world. From the time the church was founded by God, by Christ, it is only now, during the time of Pope Francis, nga iyahang gideklarar. Ugon saman, it was made in Rome. Pope Francis became the first pontiff to endorse same-sex civil unions in comments for a documentary that premiered Wednesday, sparking cheers from gay Catholics and demands for clarification from conservatives given the Vatican's official teaching on the issue. Now, nahitabo dito sa Roma, dunay Rome Film Festival. O niya itong higayuna, it features fresh interviews with the Pope,
gi-interview ang Santo Papa sa Roma. Delves into issues Francis cares about most. Ang mga issue niya itong gisgutan, kabahin kini sa environment, kabahin sa poverty, kabahin sa migration, kabahin sa racial and economic inequality, ekonomiya and racial inequality, unya appeal na sab niini the people most affected by discrimination. On the issue of discrimination, dinhi nasod ang issue of same-sex marriage. On the theory nga lig-o na ang grupo sa LGBT, no? Lesbians, gay, bisexual, o niya transgender, o guban pa. Kini ang mga distortions sa sexual identity sa tao na lig-on kini. Ug busa this group nangayo og kunuhay nga government recognition, nangayo og church support nga tagaan sila kagawasan nga unta dili sila i-discriminate. In other words, tagaag freedom nga pwede na nga magminyo. And what is the answer of Pope Francis? The answer of Pope Francis, according to him, homosexual people have the right to be in a family. Nga doon na sila'y right nga magkaroon ng family. And they are children of God. Imagine, take note, children of God. And considering that this group nga children of God, then according to Pope Francis, you can't kick someone out of a family. So dili pwede i-out ka na kay anak sa Diyos. Nor make their life miserable for this. Dili pwede nga isalikway. O kay dili man isalikway, unya gusto man nga magminyo ang isig ka lalaki, magminyo ang isig ka babae, then unsay baruganan sa Santo Papa, himuon ang civil union. What we have to have is a civil union law. Dapat dunay balaod nga tugutan sa kagamhanan nga same-sex marriage. That way, they are legally covered. And quote. Kana, mao ang unod sa pamahayag ni Pope Francis. Question. Kining giingon karon nga same-sex marriage, does it mean nga mao kini ang sacrament? Would ang mga pare ba, ang mga obispo ba, mao'y mo officiate sa same-sex marriage? Ang mga pare ba, ang mga obispo pa, dili pa. It's not yet on the church. But ang mo officiate niini any person outside of the church. So pwede mayor, pwede civil marriage, etc. But the main fact is this. Pope Francis mihatag og usa ka statement nga naghimog declaration in support ni ining grupo nga pwede ang same-sex marriage. In other words, with the pending bill diha sa Congress of the Philippines. Ingon ni ana ang gisandigan kang Pope Francis. Sa tibuok kalibutan, naka-influence kini sa tibuok kalibutan ngang mga gobyerno maghimo nag mga balaod. The issue of our discussion sa RDR, research, discover, and reflect, the sunrise, mao, is same-sex marriage the teaching of the church? Mao kana ang pangutana.
ang giingon ni Pope Francis nga pwede nga ang isig kalalaki, isig kababae, magminyo kini, pangutan na mao ba kini ang official teaching of the church. And therefore we are calling the attention of the cardinals, more than 200 cardinals of the world. So mga 5,000 ka mga bishops of the world. Mga kaparian sa tibok kalibutan. This is now a call. Is this the official teaching of the church? Niini karon atong ipalugdang ang 7 ngadto sa 8 ngadto sa 9 ka mga katarungan to prove that the statement of Pope Francis is fatally defective, erroneous, and not the teaching of the church. Pope Francis committed a fatal defect, erroneous, and it is not a teaching of the church. Reason number 1, bro. Pangatarungan na hauna maokining mosunod. Sa Genesis 4, si Adan naminyo kang iba og nakighilawas si Adan kang iba og nakabaton silag anak, nalipay ang unang magtiayon. Ikaduha, Genesis 9, misaad ang Diyos ngadto ni Noe sa iyang mga kaliwat. Puna ninyo ang kanasuran o ang mga puna ninyo ang kanasuran o ang tibuok kalibutan sa inyong mga kaliwatan. Nagapasabot kini nga ang mga anak ni Noe ana ay mga asawa. Laktod pagkasulti gikinhanglan nga babayi o lalaki. Dili mahitabo lunlon lalaki magminyo, dili mahitabo lunlon babayi magminyo, kun dili babayi o lalaki. Kay gilalang sa Dios, una mao ang laki, ikaduha mao ang babayi gikan sa gusok sa usak ka lalaki ug nahimong iyang asawa. Arita sa lunlon lalaki. Sa Genesis 19, samtang ang duha ka mga anghel nga dagway og tao miadto sa Okay. I-remarks na ito una, no? Reason number 1, okay? Now, sa reason number 1, take note. Unsa magyo'y divine plan sa Diyos? Unsa mayang plano? Gibuhat niya ang lalaki o ang babae. There is no such third sex, fourth sex, fifth sex. What was the divine plan of God? In Genesis chapter 2 verse 7, Genesis chapter 2 verse 21 to 24, God created man and woman. Unya, unsa man ang balaod, reproduce, go to the world, and multiply. Genesis chapter 1 verse 28. Unya, giingon pa gayon, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug motipon sa iyang asawa ug mausa sila. Divine plan, divine will, divine law. Question: is Pope Francis ignorant of this divine plan? Is Pope Francis ignorant of the divine will? Is Pope Francis ignorant of the divine law? Kana mo'y question number 1. The divine plan, divine will, divine law. And who are we to destroy
this divine plan, divine will, divine law. Number 2. Reason number 2. So ang buhat ni Pope Francis is destroying the divine plan. You ride with the group who are destroyers of divine plan, divine will, and divine law. And you as a pope, you are supposed to guide the people. You were elected as the 266 pope, being the shepherd, the guardian of the flock. And yet, what you did, you are destroying sa plano sa Diyos. Ug nga naman, what's the reason nga ang isig ka babae mag-ipon, magminyo? What's the reason isig ka lalaki mag-ipon, magminyo? Nga naman, it's because of the globalist plan nga dili mag-reproduce. Depopulation program. It is a program that the plan of the devil on earth. Nga dili mo sanay ang mga tao sa kalibutan. It's against the population growth. That's anti-population. And you as a pope, nahimo kang instrumento of this group, the globalists. To tell you, the reason why 1 month nagresista for the entire September, because I could not accept the reality. It is supposed daghang mga sindikato. Wa pagyud gihilom sa dili sa nako ipadayag. Kadi pagyud ko katuo. Gipaabot ko ang eksakto nga pronouncement insakto gyud nga panahon. And now nga gipadayag na official that the Pope mo na'y nangusog alang ni ining same-sex marriage. Tinhi mo tingkay na. Who is this person behind the globalist group? Kinsay kauban ni ini? So that's reason number 1. Reason number 2. Diha sa 2 Timoteo 3:16. Unsa bagayod ang teaching sa simbahan? Nganong gitukod man sa Dios ang simbahan? Unsa ba'y teaching sa simbahan, bro? 2 Timoteo 3:15-16 nga nagaingon, ang tibuok kasulatan sinulat sa tao uban sa lamdag sa Dios. Mapuslanon kini sa pagsaway, pagbadlong, pagtudlo, aron ang tao masangkap sa kinabuhi. Unsay sulti ni Kristo sumala sa iyang gisuwat diha sa balaang kasulatan 2 Timoteo 3:15-16, sinulat og tao uban sa lamdag sa Dios. Mapuslanon sa pagsaway, pagbadlong, pagtudlo, o kinsay atong badlongon ang nangasayop nga wa mo tuman sa doktrina sa simbahan, bisan pag ikaw mo'y leader sa simbahan, apan wa magkatunong ang imong panudlo. Si San Pablo nagpalig-o niini, bisan pag anghel sa langit, manaog, magwali, lahi among giwali, tong luha ninyo. Unsa pa iban? Gingon diha sa Genesis 19. Duha ka anghel, miadtong About na kana sa Sodoma. Oh, sige. Okay, unyara. Reason number 1, first step by step. Reason number 1, nga dili kini official teaching of the church. Nga kining pronouncement ni Pope Francis is not the official teaching of the church. Reason number 1, the statement of Pope Francis violates divine law, divine plan, divine will. Genesis chapter 2, verse 17, verse 7.
Genesis chapter 2, verse 21 to 25. Genesis chapter 1, verse 28. Reason number 2. 2 Timoteo chapter 3, verse 16. Nga ang balaang kasulatan gisulat sa lamdag sa Dios. Mapuslanon kini sa pagtudlo, sa pagkoriher, to correct the error. Question ang pangutana. Kining maong relation of the same sex, is this correct or error, bro? Niya ang sulti sa atong Ginoo. Husto ba ang gisulti ni Pope Francis or sayop? Ania ang tubag sa atong Ginoo sumala sa 1 Corinto 6:9. Yun sa pagsulti. Ang mga dautan, dili kini sila makasud sa langit, sa gingharian sa langit, sama sa mga lalaki nga makighilawas sa lalaki. Babae makighilawas sa babae. O kini sila waylo na sa gingharian sa langit. O gipromote kini ni Pope Francis. Laktod pagkasulti, nagkalukot-lukot na ang panudlo sa gisaligan sa atong santos nga simbahang Katoliko. Asa naman dapita ang kamatuoran nini, nagilawgaw naman ang simbahan sa globalist ug ang leader sa atong simbahan nagpadaog pud sa panudlo sa globalist ngano kay apil man siya, usaman siya sa 300 Committee. This is part of the pandemic. Masakspan yun. Wa giaso nga makumkum. Wa giaso. Dili ko unta wiwion. Pero ni amang yun. Mawi na yun ni. Unsa may teaching sa simbahan? In 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10. Dili makasud sa gingharian sa Dios. Unsa may giingon? Apan kamo na hinuon sa walay duha-duha na sayod kamo nga mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay mga tao nga makikhilawason nagsimba sa mga Diyos, mga mananapaw nakikhilawas sa isig ka lalaki ug isig ka babae, mga kawatan, hakog, mga palahubog, tigbutang-butang, mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. God has founded His kingdom on earth. And this earth, dinhi ang trono sa Dios. And the law of God is so clear that marriage should only be between man and woman. And that if sex between outside of marriage is sinful, much more nga dunay sex of the same sex prohibited. With this teaching, unsa man ang giingon sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang balaang kasulatan, gisulat sa lamdag sa Dios, ug mapuslanon kini, aron pagtudlo, pagtambag, pagkorihir sa sayop sa tao, and yet here comes the head of the church. The head of the church nagdasig, pangulo sa simbahan, naggitukod sa Dios, mao na hinuon ang numero 1 nga nagsanksyon ni ining dili mao nga relasyon, legalizing the immoral and illegal act. Question,
Is Pope Francis ignorant of 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10? Is Pope Francis not aware of 2 Timothy chapter 3 verse 16? This declaration of Pope Francis is against the teaching of the church. In 2 Timothy chapter 3 verse 16, violation sa gipatik nga balaod sa Dios nga inay ang Santo Papa mao'y mangunahan pagkoreher sa dili mao nga relasyon o kahimtang. Mao na hinuon ang midason o mipadasig aron buhaton sa mga kagamhanan. And for that reason, one of the examples is in the Philippines with Pinding Bill, nga mao nagihimong sa diganan ang declaration ni Pope Francis para mapasar kanamang balaod ug maadapt dinhi sa Pilipinas ug sa laing lugar sa kalibutan. This is not the teaching of the church. And therefore, if this is not the teaching of the church, is that statement of Pope Francis iyang personal statement, personal feeling, personal opinion, bro? Ang maong proklamasyon ni Pope Francis iya lamang sa magsisibya way labot ang istasyon nga nagapasabot iya lang sa mamumulong kinsa si Pope Francis iya lang tong kaugalingon apan ayaw in town i-appeal ang doktrina sa simbahan kaya ang simbahan nagpabiling ligon nga panudlo sumala sa doktrina sa atong simbahan. Apan kung dunay mo talibagbag ni ini sama ni Pope Francis, iya lamang kana ugway labot ang istasyon. When Pope Francis was elected as the 266 Pope, yes, Pope Francis, when sa diha nga napili as the 265th Pope, si Pope Benedict, highest kato nga boto, you rank second sa ranking sa pagpili. Second ka ni Pope Benedict. Here comes pag-resign ni Pope Benedict, ikaw may nahimo nga Santo Papa. Sa 265 popes, consistent teaching of the church ex cathedra, ang kasagrado niya ng relasyon. But only during your time nga imong giguba ang teaching of the church. I have the feeling during that period sa diha nga nahimo kining Santo Papa. I do not know if I am right in the future, but the time would tell if I am right. That this Pope is the last Pope of the old world. He will be the last Pope. And another Pope, mao'y mulingkod alang sa first Pope in the millennial kingdom. Now the question now is this. Kay klaro na, reason number 2, nga supak ka na sa kalagdaan, nga gipakamatyan sa mga santos, gipakamatyan sa 265 ka mga Santo Papa, 264 ka mga Santo Papa nga nangamatay, kay buhi pa man si Pope Benedict. Ikaw lang ang miguba ni ini. Are you implicating that these 265 popes were all wrong and you are correct?
that's your personal. It does not bind the church. Reason number three. In the book of Genesis chapter 19, unsa man sa Genesis chapter 19, kabahin kini sa Sodoma ug Gomorra. Ang pangutana, ngano ba unsa man nahitabo di ay sa Gomorra ug Sodoma? Bro, unsa man nahitabo sa Gomorra kining ug mosunod. Sodoma? Adunay anghel nga duha ka anghel. Miadto ngadto sa Sodoma. Unya, miduol og nakikita si Lot og giagda nga adto sa ilang bay mo pahuway. Pagabot dito sa bay ni Lot, nakitaan kini sa mga lalaki batan-on ngadto sa tigulang na. Nakitaan ang ambungan nga bisita ni Lot nga mao di ay ang anghel duha ka buok. Apan dagway og tawo ambungan. Busa mingon ang mga lalaki gikan sa batan-on ngadto sa gulang-gulang na mingon, Lot, buot kaming makighilawas sa imong ambungang bisita. Mingon si Lot, ayaw intaw ninyo kinig panamas-tamasi kining akong bisita. Kung buot mo nuna ko'y duha ka mga dalaga, sila na lang ang pakighiliwasi. Ayaw ning bisita na kong duha ka buok. Mingon ang mga lalaki, kung mao ka na, gubon namo ang imong pultahan. Musod kami. Busa miingon ang duha ka bisita. Mga anghel da ekadto, Lot, padadaan na sa Dios kining lugar paulanan na kini og kalayo. Busa mag-una ko, sunod mo na ko, way lingi-lingi, dada ang tibuok mong pamilya. Misunod ang duha niya ka anak o ang iyang asawa. Gingnan sa duha ka lalaki, way lingi-lingi. Pag-abot sa tumoy, bungtod, milingi ang iyang asawa na himong batong asin. Unsa may pagtulunan ini, ang duha ka lalaki ang bungan, buot nga panamas-tamasan, pakighilawasan sa mga batanong lalaki o mga gulang-gulang mga lalaki. Nagapasabot nga mga bayot. Ang batanon og lalaki og mga gulang-gulang na mga bayot nga buot makighilawas sa ambungan nga bisita. Mao ba ni ang gipromote sa atong Santo Papa nga mga bayot kitang tanan tibuok kalibutan o mahimong tumboy kitang tanan tibuok kalibutan? Aron mudaog ang globalist nga dili na mo tubo ang katawhan, wa na daghang tawo nga mo sanay sa kalibutan og nahasupak na kani sa kabubuton sa Ginoo. Go to the world and multiply. This is a very simple but logical process of exact thinking. Nganong gisunog sa Dios ang syudad sa Gomorra ug ang Sodoma? The sin ang pag-unay sa isig ka lalaki ug isig ka babae. The sin of violating the divine plan of reproduction. Ang plano sa Dios nga musanay ang tao in the likeness and image of God. And this sin, there can be no reproduction. This Pope Francis, nahimong spokesman, nahimong inspirer, nahimong director, nahimo na nga commander para mabalik sunugon kining kalibutan. You, Pope Francis, are you not aware of the Sodoma history? Are you not aware of the history of Gomorrah?
when you have ascended the apex of Rome as the Pope, review your church history. Review your church history. Reason number 3. What's the reason nga nung gisunog sa Diyos ang Gomorra ug ang Sodoma? Nagunay violation of the law of nature. And that law of nature is God's plan to reproduce. But with this globalist, apil ka sa globalist. Hinahinayang tagwi-uwi. Kay dili mo gusto nga musanay ang mga tao because of selfishness. Kahakog. Because of selfishness. Don't be part of that group. Question. Are you ignorant of the Gomorrah and Sodoma? It served as the warning. And yet, being the supreme leader of the church, himuon kini, you are violating based on the history of the world. Genesis chapter 19. Gusto ba nimo nga sunugon ang tibok kalibutan sa kasuko o kalagot sa Diyos? Think it over. Reason number 4. Reason number 4. Therefore, that pronouncement of Pope Francis is not the official teaching of the church founded by Christ, punto por punto. Reason number 4. Galatia chapter 1 verse 8. Unsa may unod sa Galatia chapter 1 verse 8? Di ba moingon ako, bro? Santo Papa na gud na. Bala ana siya. Kay siya ko'y amahan sa simbahan. Kinsa ka man nga tuhuan nga ordinaryo kang tao. Natural, kinsa may labaw. Ang pare o ang obispo, o labaw ang obispo. Sa tupa kung labaw ang obispo, unsay tudlo sa obispo, atong tuhuan, kay labaw man siya sa pare. Kadua, obispo versus kardinal. Unsay tudlo sa kardinal, atong tuhuan ang kardinal, kay labaw man sa obispo. Karon, kardinal versus Santo Papa. Kami tudlo man ang Santo Papa, hala sige. Civil marriage na sa gobyerno, same-sex. Pwede ka na. Nganong dili ka man mutuo sa Santo Papa. Santo Papa na gud na. Okay. Nahimo siya Santo Papa, tungod ka siya, gipili sa Diyos. Okay. Dili ba di ay nag-ingon man, nga ikaw, obedient sa church, i-excommunicate ka kung dili ka musunod sa Santo Papa. Okay. Tubago na to naghinay-hinay, bro. Sa pinino o pinalugdang aron makapas ang atong mga naminaway karon. Sa sinugdan, mao si San Pedro, uban sa mga apostoles, aron masabtan. Og si San Pedro, mao'y koneksyon ngadto sa atong Santo Papa karon. Kinsa, mao si Pope Francis. Dayon giingnan sa Ginoo, ikaw mao si Pedro bato, ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. Okay. Dayon, sige, padayon ta. Dayon, giingnan niya sa Mateo 16:19, ihatag ko kining mga yawi, alang sa gingarian sa langit. Ang itugot mo sa yuta, itugot ko usab sa langit. Ang idili sa yuta, idili ko usab sa langit. Nganong sawayon maninyo si Pope Francis, nagitagaan makanagyawi, otoridad, gikan ni San Pedro, ngadto ni Pope Francis. Inon ba nga mas gamhanan pa ka kung ikatagdi ni Pope Francis nga gitagaan ka nagyawi sa Ginoo kay mao kanay nagsunod successor mo kanay nagsunod gikan ni San Pedro. Ang tubag ni Kristo mao kining mosunod bisan Galatia chapter 1 verse 8. bisan ang ganghaan sa hadis o ang kamatayon
dili makabuntog niini. Nagapasabot nga naay mo buntog pero dili jud mabuntog. Karon unsa man ug kinsa man ang mabuntog. Miingon ang atong maingon si San Pablo. Asa Galacia 1:8 miingon. Bisan ang anghel sa langit nagapasabot labaw pa na sa tao kay anghel man gikan sa langit. Dili bisan pag Santo Papa kalupig pagkaana kaya naman ka sa anghel sa langit. Bisag anghel sa langit muanhi magwali lahi sa among giwali tungluhan ninyo. Karon ang wali sa Santo Papa Ni Pope Francis. Dili man sibo sa panudlo sa Santa Iglesia Katolika gikan ni San Pedro hangtod sa uwahing mga Santo Papa Hangtod ni pag-abot Pope ni Pope Francis. Benedict. Pag-abot ni Pope Francis, wa na magkadima o nagkalamukat. Busa gisulti na ni San Pablo, bisan ang anghel sa langit, magwali lahi sa among giwali, tungluhan ninyo. Mao kini hinungdan nga mingon ang Ginoo, bisan ang gangahan sadis, bisan ang kamatayon, dili makabuntog niini. Busa ubanan ko kamo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Busa gingon ni San Pablo, gituyo ko pagpili ang mga walay kaalam. Aron maoy mo pagkaulaw ni atong giisip nga mga manggialamon. 1 Corinto 1:26 ngadtos 28. Busa wa baya ni magpasabot nga gipakaulawan ang Santo Papa kun dili agig pagpalig-on sa gisulti ni San Pablo, gituyo ko pagpili ang walay kaalam aron maoy mo pagkaulaw ni atong giisip nga mga manggialamon. Gituyo ko pagpili ang mga walay bilis sa katilingban aron maoy mo pagkaulaw ni atong giisip nga bililhon kayo sa tibuok kalibutan. Bot ipasabot nga ang mga taong inosente nga gitamakan mao kini ang mubutyag ining wahing panahon o ang panahon niya na karon. Okay, reason number 4. Reason number 4. Ngano ngang pronouncement ni Pope Francis is not the teaching of the church. Read the letter of St. Paul to the Galatians, chapter may ang gingon. Verse 8. Apan bisan og kami o usa ka anghel nga gikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi sa among giwali. Mahimo unta siyang tinunglo. Question. What was and what is the teaching of the church on marriage? The teaching of the church on marriage is the sacred union between man and woman based on Genesis chapter 2 verse 21 to 25. Genesis 1 verse 28, the purpose is go to the world and multiply. Bantungod ni ining globalist that depopulation program, birth control, murdering the human race. Ni pandemic para planuhan depopulation, ihugno ang population. Plus plano pa nga dili mo sanay ang mga tao o gumikan ang dili mo sanay kinahanglan legal ang same-sex marriage. And you as a pope, you are violating Galatians chapter 1 verse 8. Even you look like an angel. Even you are a pope, you should be condemned for violating divine plan, divine will, and divine law. Bisan ang anghel gikan sa langit mannaog ug mawali nga sukwahi sa panudlo sa simbahan. Tungluhon ka na. Are you not aware of this Galatians chapter 1 verse 8? Cardinal Antonio Luis Tagle, the prefect
on the evangelization of the peoples, please assist Pope Francis. If you could not assist him to enlighten, you might be ikaw may mo-absorb sa error sa imong pagasundan, because you would be destined to become the next Pope. But if dili kinini mo masumpo, Cardinal Tagle, if you can absorb this fatal defect, then you will be the absorber sa mga timalas na mga hitabo. And that's reason number 4. Reason number 5. Unsa ba ang giingon? Dili ba ang panagna sa mahal nga birhen ang Rome mahimong set of the Antichrist? Bro, please explain. Rome will lose hope. 1917 sa Fatima, 1924 history, bro. Ang warning sa mahal nga birhen unsay daghan sa Roma. Niya ang sulti sa atong pinangga nga inahan nga langitnon kinsa nanganak ni Hesukristo nga atong Ginoo, ug duay sambog nga pamakak ang gisulti sa mahal nga inahan Santa Maria Virgen. Unsay ang gisulti mao kining mosunod. Rome will lose the faith, mawad-an og pagtuo ang Roma. Resulta, nagkalandrakas ang mga pagturunan nga gidugang sa atong simbahan bisan kini wala masubay sa lagda sa doktrina sa atong simbahan. Sunod, the smoke of Satan enter the church. Ang ason ni Satanas nakasod na sa simbahan. Pinaagi niadtong 1962 Vatican and Moscow Agreement. Punan pa sa 1969 nga mao ang Vatican II Council nga unom ka mga pastor nga nagama nining Santos nga misa kini gitawag nato Vatican II mao ang Modern Mass or Novus Ordo Missae. Karon ang pangutana ni ini. Unsa may sulti sa mga gabirin? Last, Rome will become a seat of Antichrist. Ang Roma mamahimo nga lingkuranan sa Antikristo. Kining gisulti karon ni Pope Francis nga larga na ang mga bayot, magminyo sa lalaki, ang tumboy magminyo sa mga babae. Sa Ginoo pa ba ni? Di ba Antichrist na kamoy hukom mga igsoon tibuok kalibutan? Rome will become the seat of the Antichrist. And now is the final conclusion. 2017 pa. Ha? Gipadayag. And so, that's reason number 5. This clear pronouncement nga nag-allow mauna kini ang katumanan nga ang Roma ang simbahan sa Katoliko nga nagsintro sa Roma mahugno kana. Question, kung mahugno ang simbahan, ang gingharian sa Dios, ang simbahan nga gitukod sa Dios ug diha sa Jerusalem transferred to Rome. Question, kung mahugno ang Vatican, ang Roma, Vatican nga naa sa Roma, o ang Roma, question, asa man bubalhin. It's now the role we have discussed that it will be transferred to this land of the morning. And therefore, this is the role of this land of the morning, land of Ophir, land of the Philippines. Philip
the teacher apostle, teaching what is the correct teaching, the teachings of the church. Mubarug ang Pilipinas, mubarug ang Ophir, rescue the church, the collapse of the church in Rome, saved by Philippines, saved Ophir. And that's the clear manifestation, the seat of the Antichrist. Aron maklaro gyud nato unsa man ang Antichrist ang mahitabo. That's the greatest failure. Mao bitaw nga usa ka buwan, di ko ka discuss kay bugat ang akong kasing-kasing. I lift them up, gihangad ako sa Lord. Lord, I cannot believe, Lord. I could not accept, Lord. Di gud na ko matawat. To tell you, ang santuigan nga gadabati ta, nga sa dihang nahimong sa tupapa ni si Pope Francis, mingon ka nga kining sa tupapa ha, mauning gitug-an ang tanan. Mga 10 years, more than 10 years, no? Ako gikas ang debate, you are speaking devil because the Pope is a holy Pope. Sagrado kini. But now on, migawas kyun. And so for 1 month, di ko ka dawat. Pero migawas kyun. The truth will set us free. And so sixth reason, in the book of 2 Thessalonica, chapter 2, verse 1 to 12. Unsa may giingon? Taong yawanon. Unsa man kining taong yawanon? The Antichrist. Kamauna goy mudayag sa katapusang panid sa kasaysayan. Bro, what's this essence? Gingon diha, bisan pagikan sa among mga sinulat o gikan sa among mga pulong, ayaw ninyong tuwi nga ani ana ang Ginoo. Dili pa mo balik ang Ginoo hangtod gad dili moabot ang taong yawanon. O kining maong taong yawanon, iyak kining limbungan ang tanang tao sa tibuok kalibutan. Ug moalsa ang tao tibuok kalibutan batok sa Dios. O kini buhat kini sa taong yawanon. Una pa ang Ginoo mobalik. Pangutana mao kining mosunod. Kining paglitok karon sa Santo Papa, taong Diyos noon ba ni? Dili ba usa kini kabuhat nga ngilad at tubangan sa simbahan sa Ginoo? Napay pagkapini ni nga makurat unya mo nga mahitabo kini tingali pila ka adlaw gikan karon. Makurat mo, ginahinay lang og duso ang mga dili maayo apan ginahinay apan makurat mo. Ngano ilusad ang one world religion ug ang ngalan sa religion Krislamo samot na tagkalubog ang atong utok. Pero pangandami lang na daan ka may tabo, gayud ka na. Kanang giingon sa 2 Thessalonica 2, 1 hangtod sa 12, taong yawanon o wa na tay laing paabuton mauna ni karon. Unsa may giingon? Mabitaw, hapdos ang kasing-kasing, no? I cannot believe, I cannot accept. 1 month recess ko, September. Because mosugot kag sa dili, that should be the topic. Because there are 20 rules. Rule sa Pilipinas nga mosidlak sa kalibutan. 10 mysteries. We are now in the 4th mystery. In rule number 7. Mao man gyud da, mosugot ta sa dili, i-discuss man gyud. Pero saon taman. Now, unsa man giingon? Giingon sa 2 Thessalonica. Ayaw kamo palimbong ni bisan kinsa. Bisan sa unsang paagi. Kay maong adlaw dili mo abot samtang dili pa mahitabo ang katapusang pag-alsa batok sa Dios ug sa dili pa motungha ang taong yawanon
nga gitagana alang sa kalaglagan. Supako niya ang tanan nga gipakadiyos o gipakabalaan sa tao. The sanctity of the institution is sacred, but that is destroyed. That is destroyed. Himo niyang labaw ang iyang kaugalingon kay kanilang tanan. Gani musulod ug mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kuno niya nga siya Dios. Question, ang pag-angkon nga siya Dios, kategorikal ba nga mingon nga ako Dios, anak sa Dios, sama ni Kibuloy ug uban pa? O mahimo nga dili siya moingon nga ako ang Dios, pero by action iyang ipatuo sa katawhan as if nga siya ang Dios ug malibog, mamislead ang mga tao. Okay. More than God. Ang pag-ingon sa Diyos Question, duha ka Okay. aspect nga kining pag-ingon nga moangkon nga siya Dios. ang Literal ba nga siya moingon nga Dios o not necessary nga siya moingon nga Dios, pero ang action ipatuo sa katawhan nga kanang maong pulunga gikan sa Dios. dili literal nga siya miangkon nga ako Dios. Apan tungod kay siya mo'y labing gamhanan sa tibuok kalibutan, tungod kay duha ang iyang power. Ang unang power, naka-label siya ni President Trump, President Putin, ug uban pang presidente, kay siya presidente usab diya sa Vatican. Ang ikaduha niyang power, mao ang head of church, busa duha ang iyang gahom, gitawag kinig duha ka buok sungay. Apan tungod nining maong duha ka gahom, miangkon giingon diha nga daw kordero sa Dios. Sa mabasa, pinadayag 13:11, kay daw kordero sa Dios, sebo sa giingon sa 2 Tesalonica 2:1 hangtod sa 12 nga milingkod nga milingkod siya ingon nga basa ra to diha, milingkod siya Malingkod siya sa templo sa Dios. Mulingkod Ug siya ang kuno niya nga siya ang Dios. mulingkod siya sa templo sa Dios ug ang kuno niya nga siya Dios. Apan dili tinuuray jud nga siya Dios. Giingon diha sa pinadayag 13:11 daw kordero sa Dios. So as if, no? Kordero sa Dios, ang mga tao mutuog yun. Mutuog yun, no? Pag-ingon nga mao na giingon sa sato papa, ditso tilabho na. That's the point. But there is already warning, taong yawan on the Antichrist. The Antichrist. Remember? May warning na daan ang mahal nga Birhen that the Rome will become the seat of the Antichrist. And who would do the warning na ana? And so, the statement which destroys the sanctity of the divine plan, divine will, and divine law, the institution that binds man and woman to the effect of allowing the union of man and man, woman and woman as couple, which destroys God's plan. That statement of Pope Francis is in violation to Thessalonica. And that is the reality. The Antichrist statement. And therefore, an Antichrist, a statement of an Antichrist cannot bind the church. An Antichrist declaration is not an official teaching of the church. And therefore, your statement, Pope Francis, does not bind the church. Reason number 7. Unsa may giingon sa 1 Korinto
Kapitulo 6, versikulo 9, ngadto sa 10. Kagibuhat man sa Diyos, gitukod sa Diyos ang simbahan. And this is the first of the 7 foundations of the fullness of God's kingdom on earth. Apan walay same-sex union nga makasulod sa gingharian sa Diyos. The same nga immoral nga panghitabo. Bro, Okay. Ang sulti sa atong Ginoo nga dili og dili gayud makasud sa iyang pagtulunan sa simbahan kay dili kini madawat mao kining musunod. Uno Korinto 6:9, ang mga lalaki nga makighilawas sa isig ka lalaki, ang mga babae nga makighilawas sa isig ka babae, dili sila makasud sa gingharian sa langit. now, Tepat sa kamay. if that is the law, clear nga balaod sa Diyos, nga the same persons, both sexes, how much more if the Pope sanctions nga mahimong legal, magdili lang kay magkikilawas, legal pagyud ang pagminyo, more than ang pagpakikilawas. Is that statement of the Pope not a fatal violation of the warning of God as embodied in 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 10? Okay. Ang gingon sa Ginoo hilabihang liguna nga kamatuoran nga iyang gisulti nga dili gayud makasud sa gingharian sa langit ang lalaki og lalaki nga makighilawas, babae og babae nga makighilawas, dili gayud kini makasud sa langit. Kinsa man lang ang makasud sa langit. 1 Corinto City nga ang babae ang lalaki magminyo sa babae o makighilawas ang lalaki sa babae, ni ang babae maoy ang lalaki maoy magabuot kun unsa ang iyang buhaton sa babae, ni ang babae maoy magabuot kun unsay buhaton sa lalaki aron sila magmalipayon. Busa kini gipanalanginan sa Ginoo kay go to the world and multiply. Napaday sulti ang Ginoo nga lalaki og lalaki, go to the world and multiply. Asa man agi noon sa maning pagkabutanga nga wa man mingon ang Ginoo nga lalaki go to the world and multiply, tungod kay dili wa magsalimuang ang Ginoo kay siya nahibaw sa kahimtang sa lalaki dili gayud manganak, ang babae ray manganak, busa gi-partner ang lalaki ug babae sumala sa Mateo 19:6 nga ang babae mohawa sa ginikanan, ang lalaki mohawa sa ginikanan ug dili na sila duha kundi usa na lang sila. Busa kini sila dili kinahanglan nga kini sila mahimo na sila nga balaan kay kaslon man ni sila atubangan sa Dios diha sa iyang sagrado nga templo, ug tungod nini manganak ug malipay ang Ginoo kay go to the world and multiply man. Now, therefore, Pope Francis, please do not make the church foolish. Ayaw himo ang buang ang simbahan. Do not make the church foolish. Preserve the logic. Preserve God's law, God's plan, God's will. Do not destroy. Number 8 reason. In John chapter 15 verse 2 times Matthew chapter 5 verse 29 to 30. Unsa may giingon? Diha sa usa ka punuan ang Dios si Kristo mao ang punuan sa paras. Putlo niya ang mga sanga nga dili mamunga. Ug pulunga niya ang mga sanga aron mamungag daghan. Question. Ang dili mamunga nga sanga putlon.
putlon ang dili mamunga. And this is made clear in the book of Matthew, chapter 5, verse 29 to 30. Kung ang imong mata mao'y makadinungdan, ngang tibuok lawas may impierno. Kung ang imong tuong kamot mao'y hinungdan, ngang tibuok lawas may impierno. Kung ang imong pikas tiil mao'y hinungdan, ngang tibuok lawas may impierno, lugita ka ng mata, o putla ang kamot, o putla ang maong tiil, kaysa isugba sa kalayo ang tibuok mong lawas. For you, Pope Francis, if your presence as the 266 Pope could damage the entire juridical personality of the one holy apostolic Roman Catholic Church, if your presence mo'y hinungdan ngan tibuok simbahan sa Diyos maimperno. Apply John 15:2 times Matthew chapter 5 verse 29 to 30. Mas maayo pa. Putlon ang mong kamot. Ulugiton. Sakit man ka na. Meaning, you better move out from the church. You have to resign. You have to resign. If you love the church, if you still have the conscience, better resign. Because you are no longer considered deceived. You are not doing the purpose ngano nahimo kang Santo Papa. That's number 8. John 15 verse 2, Matthew chapter 5 verse 29 to 30. Bro. Reason number 9. Reason number 9. John chapter 8 verse 44. Your argument nga kining maong same-sex marriage, the same sex, isig ka lalaki, isig ka babae. Ang imong argumento mao, nga they are all children of God. They are all children of God. And therefore, you should respect them. You have to grant their petition, their dreams nga magminyo. Because they are children of God. Si President Duterte, wa ka masayop? Ngano nga si President Duterte nakapangutana, who is your God? Before, sahay makundem si President Duterte. Nga daw magjaga-jaga. Nga mangutana, who is your God? And that would be a reenactment as of this time. Makapangutana kita, kinsa ba di ay ang imong Ginoo, Pope Francis? And who is God? God is a God of truthfulness. God is a God of righteousness. Question, what is right? Right is based on truth. If we took on rights, human rights, it's based on the truth. That's God, the owner of truth. And therefore, God is the owner of what is right. Is wrong right? Can there be right to a wrong? No. God is the source of right. And therefore, John 8:44, mao'y mitubag. Unsa may giingon sa Juan 8:44. Nagingon sa Juan 8:44, mga anak kamo sa yawa. Ang amahan ninyo mao ang yawa, ug buot kamo mosunod sa mga tinguha sa inyong amahan. Mamumuno siya sukad pa sa sinugdan. Wala gayud siya mudapig sa kamatuuran.
kay wala man kaniya ang kamaturan. Kung mamakak siya, natural lamang kaniya kay bakakon man siya ug amahan sa tanang bakak. Question. Where is right? Ang right is based on the plan, the will of God. And the will of God is to reproduce pagpadaghan between man and woman. But you have distorted this. And so, John chapter 8 verse 44. Ang iyaha sa Dios musunod sa balaod sa Dios. Apan ang mga anak ni Satanas musunod sa plano ug kababuton ni Satanas kay mga anak man ni Satanas. Who is your God? And so, number 10, final, ang pangutana. The final karon. Dili ba bro na ay giingon nga papal infallibility? Unsa ba ang papal infallibility? Nga ang teaching sa Santo Papa in terms of morals dili masayop kay kini giubanan sa Espiritu Santo. Karon kay ang Santo Papa miingon man nga pwede na ipakasal pero dili lang sa simbahan, civil union. Dili ba kana uban sa Espiritu Santo? Dili masayop ang Santo Papa? Okay. Niya ang pinalugdang nga pangatarungan. Ang doktrina sa simbahan dili mahimong mutalibagbag sa panudlo ni Kristo. Kung ang doktrina sa simbahan, doctrine of church, maoy sundon sa Santo Papa, gitawag kini og infallible. Nga dili gayud masayop kay doktrina man sa simbahan. Apan kung ang Santo Papa mo proclaim nga same-sex dili kana doktrina sa simbahan, busa matawag kini nga kining maong leader sa simbahan miunay pagpakig-away batok sa Dios ngadto sa langit, batok ngadto sa mga langitnong binuhat, batok usab sa simbahan sa Ginoo nga mao ang templo sa Dios kun balay alampuanan. Og iya kining giyatak-yatakan kini, giyaga-yagaan kini. Sumala sa Daniel 8, sumala sa Daniel 8:13-14. Giyaga-yagaan ang Dios sa langit, giyaga-yagaan ang mga langitnong binuhat, lakip ang balay alampuanan o giyatak-yatakan kini. Ngano? Tungod kay mihatag siyang proklamasyon nga same-sex og wala kana itugot sa doktrina sa simbahan. Okay, take note. What's papal infallibility? Nga ang Santo Papa dili masayop sa pagpanudlo. Ang ipasabot is ex cathedra. Ang ex cathedra nga teaching of the Pope gipasikad kana sa doktrina nga gidefine sa simbahan sa konsiho, council. So far, there are 21 councils of the church nga nag-define sa mga dogma ug doktrina. Now, unsa man ang gidefine sa simbahan, dogma o doktrina, mao na i-implementar sa Santo Papa, ex cathedra. But instead, Pope Francis mo implementar sa dogma pagtulunan sa simbahan, iyahang gibalitok, iyahang gikorner, iyahang gimorder ang dogma mga pagtulunan teachings of the church against the teachings of the church.
nga inay, he has to sustain the teachings of the church from Saint Peter hangtod ni Pope Benedict sa iyang panahon gibungkag kana. Gibungkag kana. And therefore, since you are doing against the teachings of the church, stripped out of the power. Stripped out of the power. Your credibility is destroyed. Destroyed credibility. Sorry, Pope Francis. Your solution is ASAP. Resign. Just to save the church, you have to resign. And so, Basin unya nga ikaw mao'y mapasanginlan. Buta nga magguyod og buta mga hagbong sa kanal. Basin ikaw mao'y gipasabot ni ana nga buta magguyod og buta mga hagbong sa kanal. Kung ikaw bugnaw, kung ikaw init-init matud sa Ginoo, isuka ko ikaw. Busa hinay-hinay nalag pamutos aron dili masuko ang kalibutan diya kanimo Pope Francis. Daghang salamat. hinay-hinay na. Goodbye, Pope Francis. Goodbye. And so, next Pope, hinaut-punta, you have to stand, sustain the church, and take note, ang mga way alamag, ang mga way kabangkaagan, ang mga ordinaryo, ang mga sinalikway. Kaming mga ubos, mao lamang ang motingkay ni inibisan dili takos. 1 Korintios ngadto sa 28 to save The word. the church, to save the world in defense